5 mga paraan upang matulungan ang mga bata sa pag-aaral sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Ito ay mga tips ng UNICEF Global Chief of Education upang makatulong na mapanatili ang iyong mga anak sa pag-aaral sa bahay. Ang pandemya sa sakit na coronavirus o COVID-19 ay nakapagtaguyod ng ibang pamumuhay sa lahat ng pamilya sa buong mundo. Mga pagsasara ng paaralan, pagtatrabaho ng malayo at social distancing. Ito ay maraming pagbabago na dapat tugunan ng mga magulang. Si Robert Jenkins, ang Global Chief of Education ng UNICEF, ay nag-alok ng 5 tips upang matulungan ang pagsubaybay sa edukasyon ng mga bata habang sila ay nananatili sa bahay. Una, magplano ng sama-sama. Subukang magtatag ng isang gawain o programa sa edukasyon na naaangkop sa edad ng mga bata na maaaring sundin online o sa telebisyon o sa pamamagitan ng radyo. Gayun din, paglalaan ng oras para maglaro at oras para sa pagbabasa. Gumamit ng mga pang-araw-araw na gawain bilang pagkakataon sa pag-aaral para sa iyong mga anak. At huwag kalimutang makabuo ng mga planong ito ng magkasama hanggat maaari. Kahit na ang pagtatatag ng isang nakagawiang istruktura ay lubos na mahalaga para sa mga bata at kabataan, sa mga panahong ito ay mapapansin mo na ang iyong mga anak ay nangangailangan ng kaunting kakayahang maging flexible. Gawing kaaya-aya ang iyong mga aktibidad. Kung ang iyong anak ay tila hindi mapakali at nababalisa kapag sinusubukan mong ipasunod sa isang online na programa, mag-flip sa isang mas aktibong pamamaraan. Huwag kalimutan na ang pagpaplano at paggawa ng mga gawaing bahay ng ligtas ay mahusay para sa pagpapaunlad ng maayos at gross motor functions nila. Subukan at manatiling angkop ang lahat ng ito sa kanilang mga pangangailangan hanggat maaari. Pangalawa, magkaroon ng bukas na pag-uusap. Hikayatin ang iyong mga anak na magtanong at ipahayag ang kanilang mga damdamin sa iyo. Alalahanin na ang iyong mga anak ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga reaksyon sa pagkapagod, kaya maging mapagpasensya at mapag-unawa. Magsimula sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa iyong mga anak na pag-usapan ang tungkol sa issue. Alamin kung gaano ang level ng kanilang nalalaman at magsimula mula rito. Talakayin ang mabuting kasanayan sa kalinisan. Maaari mong gamitin ang pang-araw-araw na mga sandali upang mapalakas ang kahalagahan ng mga bagay tulad ng regular at masusing paghuhugas ng mga kamay. Tiyaking nasa mabuting kondisyon at payagan ang iyong anak na malayang magsalita. Ang pagguhit, pagkukwento at iba pang mga aktibidad ay maaaring makatulong upang buksan ang isang talakayan. Subukang huwag bawasan o iwasan ang kanilang mga suliranin. Siguraduhin kilalanin ang kanilang mga damdamin at tiyakin sa kanila na natural na makaramdam ng takot sa mga bagay na ito. Ipakita na nakikinig ka sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng iyong buong pansin at siguraduhin na uunawaan nila na maaari silang makipag-usap sa iyo at sa kanilang mga guro tuwing gusto nila. Balaan sila tungkol sa peking mga balita at hikayatin ang mga ito at paalalahanan ang iyong sarili na gumamit ng mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon tulad ng paggabay ng UNICEF. Pangatlo, huwag magmadali. Magsimula sa mas maiikling sesyon ng pag-aaral at dahan-dahan itong gawing matagal kalaunan. Kung ang layunin ay magkaroon ng isang 30 o 45 minuto na session, magsimula sa 10 minuto. Sa loob ng isang session, pagsamahin ang online o oras ng screen sa mga offline na aktibidad o gawain. Pang-apat, protektahan ang mga bata sa online. Ang mga digital platform ay nagbibigay ng isang pagkakataon para sa mga bata na mapanatili ang pag-aaral, makisali at makipag-ugnay sa kanilang mga kaibigan. Ngunit, ang pagtaas ng pag-access sa online ay nagdudulot ng pagtaas ng mga panganib para sa kaligtasan, proteksyon
at pagkapribado ng mga bata. Pag-usapan ang ukol sa internet sa iyong mga anak upang malaman nila kung paano ito gumagana, kung ano ang kailangan nilang malaman at kung ano ang nararapat na pag-uugali sa hitsura ng mga platform na ginagamit nila tulad ng mga video calls. Itaguyod ang mga patakaran ng magkasama tungkol sa kung paano, kailan at saan maaaring magamit ang internet. Mag-set up ng mga kontrol ng magulang sa kanilang mga aparato upang mapagaan ang mga panganib sa online, lalo na para sa mga mas bata. Kilalanin ng sama-sama ang naaangkop na mga tool sa online para sa libangan. Nag-aalok ang DepEd Commons ng payo para sa mga naaangkop na edad, mga laro at iba pang online na libangan. Sa kaso ng cyberbullying o isang insidente na hindi naaangkop na nilalaman sa online, maging pamilyar sa paaralan at iba pang lokal na mekanismo sa pag-uulat. Panatilihin ang mga numero ng mga support helplines. Huwag kalimutan na walang pangangailangan para sa mga bata o kabataan na magbahagi ng mga larawan ng kanilang sarili o iba pang personal na impormasyon upang ma-access ang digital na pag-aaral. Panghuli, ikalima, manatiling makipag-ugnay sa kagawaran ng edukasyon para sa iyong mga anak. Alamin kung paano makipag-ugnay sa guro o paaralan ng iyong mga anak upang mapanatili ang kaalaman, magtanong at makakuha ng higit na gabay. Ang mga pangkat ng magulang o pangkat ng mga komunidad ay maaari ring maging isang mabuting paraan upang suportahan ang bawat isa sa iyong homeschooling para sa kanila. Ang balitang ito ay mula sa UNICEF COVID-19 portal. Maraming salamat at lagi tayong mag-iingat.